At may dalawang geng-geng na pumasok sa tindahan natin. Akala ko naman bibili. Nagulat na lang ako. Mantakin mo, nakaupo na. At nagkwekwentuhan. Yung isa nagtatanggal ang dumi ng kuko. Akala mo talaga. Ayan, kinsinis ng kuko na may libag. Samantala yung isa naman, panangat-ngat ng cellphone. Wala namang load. Empty pa yata ang cellphone na yan. At kinawakan pa yung si JJ. Yung laruan ni Andrew. Ginawa niyang baby. At nakuha pa magayahay. At tumingin pa talaga sa CCTV natin. Mawalan sila magawa dyan sa sindahan. Nagpapakit pa sila dyan, no? Mawalan Diyo kayo. Kala ko bibili kayo. Tumambay lang pala kayo dyan. Hindi ka pa rin. Saka, inawaan pa yan si JJ na yan. Baka iuwi mo pa yan, ha? At nakuha mo pa mo kuya ako dyan sa tindahan. Kala ko talaga bibili kayo. At paya-hayay talagang pinatong pa yung pa sa mesa. At yung isa lilingon-lingon pa. Hala mo siya tindero. Dapat tayo nila yung CCTV brass kasi baka daw may gagawin masama yung CCTV sa nila. Pabuhan sila ng apoy, buhan sila ng tubig, o kirahin sila ng karayom na lumilipad papunta sa nila. Wala silang tigil sa kwentuhan about sa mga gang na yan. Ginugulugul pa at mantakin may tripod pa silang hawak. Mukhang magbablog pa yata sa tindahan. Samantalang ako, nandyan lang nagmamatsyag kami dalawang mag-asawa. Pinapakiramdam namin kung anong gagawin ng dalawa. Kung anong oras sila matatapos sa pagpapahinga nila sa loob ng tindahan namin. And abang ako, minamaneuver to the left, to the right, to the up, and down ang CCTV natin. At ayun nga, biglang bibili sa gabi, pero ubus yan kagabi. Pwede na konti pangkain namin. At ayun nga yung dalawa. Di pa rin tapos. Pina-alarm ako na nga yung CCTV natin dyan, ayan. Para malaman nilang nabibisit daw sa kanilang dalawa. Hindi naman bibili na, tambay lang.